Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Sana kayo ay masaya sa araw na ito at may malusog na pangangatawan. Welcome sa ating unang araw, unang linggo ng ating pag-aaral para sa EPP-ICT para sa Quarter 1, Week 1. At dahil dyan, ang ating pag-aaralan para sa buong linggo ay paggamit ng web browser at search engine. So alam kong pamilyar ka na sa mga ito, lalo na yung mga batang laging naka-online, may wifi sa bahay, may laptop or may computer. Pero sa kabila nun, kailangan pa rin nating pag-aralan ito at may mga ilan tayong mga bagay-bagay na kailangang tandaan, no? So simulan na natin ang ating pag-aaral para sa linggong ito. Okay, para sa ating unang araw, narito ang ating mga gawain. Masdan mo ang larawan at ano ba ang iyong nakikita mula dito? So, pamilyar ka ba sa itsura ng iyong nakikita? Parang feeling ko naman lahat ay nakakita na ng larawang ito at pamilyar na pamilyar kayo o baka nga mas mahusay pa kayong gumamit kaysa sa amin ng nasa larawang ito sapagkat ito ay isang set ng computer. Okay, so ano nga bang nasa larawan? Gaya ng ating binanggit, ito ay isang set ng computer. Nakagamit na ba kayo ng computer? Sino pa ba kaya ang hindi nakakagamit ng computer? O hindi man nakakita? So alam mo natin, kung wala man tayo ng ganitong computer sa ating loob ng bahay, mayroon nito sa ating paaralan at napakarami na ring mga computer shops. Pero syempre, sa computer shop, alam natin na ang ginagawa ng iba doon mostly ay naglalaro. Pero syempre, kailangan hinay-hinay lang tayo sapagkat kailangan unahin ang ating pag-aaral. Ngayon, alam nyo ba ang web browser? Madalas kasi alam lang natin siyang i-navigate, hindi ba, sa computer, pero ang dami palang mga tawag sa mga ito na hindi tayo ganong kapamilyar. Basta ang alam lang natin, Google Chrome, dati nung panahon namin, Internet Explorer, yan. Pero kumbaga ngayon, napakarami na pala ng mga web browser na pwede nating magamit. At pamilyar ba kayo at alam nyo ba ang mga ito? Okay, so para sa paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin, narito ang ating hula, salita. Alam mo ba kung ano ito? Okay, tumpak. Ito ay isang computer. Ito naman kaya? Ay, okay. So, ano muna ang computer? Ang computer ay isang elektronikong kagamitan na nagpoproseso ng impormasyon o data. Ito ay nagpapamalas na magsagawa ng iba't ibang gawain ng pagtuturo na nakadirekta sa gumagamit. So, alam na natin kung anong computer, no? Tayo ay nag-i-input dito ng mga iba't ibang mga impormasyon na ating magagamit at ito rin ay may kakayahan na magbigay sa atin ng output kapag ito ay ating pinrint na. Kung ito ay isang dokumento. Okay, ano naman kaya ang salitang ito? Tama ang iyong sagot. Ito ay isang email. Alam mo ba kung ano ang email? Ang email o elektronikong mensahe o sulatroniko ay isang pamamaraan na makapagpadala ng mensahe sa mas mabilis na paraan gamit ang teknolohiya. So, mas madalas natin itong ginagamit sa formal na paraan sapagkat alam natin kalimitan sa atin ngayon ay gumagamit na ng FB Messenger sa pagpapadala ng mensahe. Pero sa mas formal na paraan, lalo na kung kayo ay susulat sa isang kilalang tao o kaya naman susulat sa isang kumpanya, malimit ay gumagamit tayo ng email o elektronikong mensahe o sulatroniko para maging mas formal yung ating paraan ng paghahatid o pagpapadala ng mensahe. Ito, pamilyar ka ba kung ano ito? Tingnan nga natin. Tama, ito ay interface. Ano naman kaya ang interface? Ito ay pamamaraan kung saan ay papakita ang ugnayan ng tao at bagay. Ang halimbawa nito ay ang tao at computer. So, ayan yung ating halimbawa sa larawan.
Ngayon, dahil nga na lahat halos ng tao ay gumagamit na ng internet, ano naman kaya ang netiquette? Pamilyar ka ba sa salitang netiquette? Narinig mo na ba ito? Ano kaya ito at para saan ang netiquette? Ang netiquette ay kilala din sa tawag na online etiquette. 'Di ba? Kaya doon siya nakuha. Net mula sa internet and then etiquette, ito yung tamang paraan o yung wastong pag-uugali kung paano tayo dapat na kumilos o magsalita o yung paano natin dapat dalhin ng tama ang ating sarili. Ngayon, ang netiquette ay kasing halaga ng face-to-face manners. Bagamat may mga nuances sa pakikipag-usap online, ang gininto ang tuntunin ng pagtrato sa iba bilang gusto mong tratuhin ay palaging naangkop. So, ibig sabihin, ito yung wastong paraan natin kung paano tayo nakikisalamuha sa ibang tao gamit ang internet. So, ito yung tamang paraan, tamang pag-uugali ng pakikipag-usap o paggamit ng internet kapag lalo na tayo ay may kausap na ibang tao. Narito yung mga patakaran sa netiquette. Una, tandaan na nakikipag-usap ka sa ibang tao. So, hindi katulad nung sa panahon ngayon na madalas dahil nga sikat at laganap ng AI, 'di ba? Pero kumbaga halos ang kausap ng iba ay AI na lamang. Pero tandaan natin, bago pa lumabas o bago pa nagkaroon ng AI, tayo ay nakikipag-usap sa ibang tao. O maski naman ngayon na may AI na, napakarami pa rin sa atin ang nakikisalamuha sa internet at nakikipag-usap sa ibang tao. So, piliin ang iyong mga salita ng matalino at gumamit ng kani-kanilang wika. Kung hindi mo ito kayang sabihin sa harap ng isang tao, huwag itong sabihin online. Tandaan na nakikipag-usap ka sa isang taong may damdamin na tumiiwas sa masasakit na pananalita at kabastusan. Minsan, 'di ba, yung comment, masyado na tayong malaya sa pagbibigay ng comment natin, lalo na kapag may hindi tayo nagustuhan o kapag may nakita tayong katawa-tawa. Napakalaya nating magpahayag ng ating damdamin, pero dapat nating tandaan na umiwas tayo ng makasakit ng damdamin ng ating kapwa at huwag tayo magsalita ng kabastusan o hindi magagandang pananalita sa ibang tao. Pangalawa, igalang ang privacy ng iba. Huwag magpasa ng mga pribadong mensahe, larawan at impormasyon nang hindi muna tinitignan ang taong nagbahagi nito. Ang pagpapanatili ng tiwala sa iyong mga koneksyon ay mahalaga sa online at offline. So, lagi nating tatandaan, ang bawat isa sa atin, hindi porket tayo ay nasa mundo na ng digital world, ay mawawala na yung privacy ng ibang tao, ng ating kapwa. So, kapag hindi natin kilala, iwasan nating magpadala ng mga hindi magagandang mga mensahe o yung mga mensaheng may kabastusan, may kalaswan, igalang natin yung kanilang privacy. Kaya nga, hindi ba meron tayong Data Privacy Act? Hindi tayo basta-basta, lalo kaming mga teacher, hindi pwedeng magbasta-basta mag-post ng pangalan ng mga estudyante online. Napapansin nyo ba kapag ang post ng mga sa paaralan, binu-blurred ang muka ng mga bata? So, ito ay bilang paggalang sa kanilang privacy. Unless, kapag nakita ang muka ng bata sa social media, ibig sabihin ito ay hiningi ng pahintulot sa magulang na magamit ang larawan ng kanilang anak na maipost online. Pangatlo, ipresenta ang iyong sarili ng mahusay. Karamihan sa iyong online na komunikasyon ay nakabatay sa text or chat. Kung anong iyong tinetype at post ay nagiging lalong mahalaga. Bigyang pansin ang nilalaman ng iyong mga post. Maaari itong maging kaakit-akit na mag-post ng mga nagpapasiklab na komento sa isang message board o sa isang chat room, ngunit ang internet ay magpakailanman. Tandaan ang flame war, pagmumura at content na nilayo na magdulot ng kontrobersya ay tinuturing na hindi magandang netiquette. Sabi nga, think before you click. Hindi ba? Bago natin i-post ang isang bagay, pag-isipan muna nating mabuti ito kung nakakasama ba to sa ibang tao, nakakasira ba to ng dignidad ng ibang tao. Kasi
Maari na tayong kasuhan, hindi ba, ng cybercrime. O kaya yung kumbaga, ginamit mo yung larawan ng isang mong kaklase nang walang pahintulot na nagmukha siyang katawa-tawa. So, pwede kanyang ireklamo dahil doon kasi walang pahintulot yung paggamit ng kanyang larawan. So, isipin muna natin ng maraming beses yung mga bagay-bagay na ipinopost o sinishare natin sa internet. Lalo na't laganap na ngayon ang fake news. Ibahagi ang impormasyon sa matalinong pamamaraan, so tiyaking nagbabahagi ka ng nilalaman mula sa mga makatotohanang website at artikulo. Gumawa ng mabilis na paghanap sa web upang i-verify ang mga nilalaman ng isang artikulo bago ito ibahagi. So para makaiwas tayo sa fake news. Lalo na ng mga panahon na diba, katulad yan kapag meron tayong mga pandemya, diba, nung nakaraang pandemya. Ingat tayo dapat kapag nagbibigay tayo ng impormasyon kasi maaari itong magdulot ng panic sa isang partikular na lugar. So halimbawa ngayon, hindi sinabi lang na may ilang kaso ng monkeypox sa ganitong lugar. So kailangang i-verify maigi yun kasi matatakot yung mga tao kapag nalaman nila. Tapos hindi pala totoo yung ibinahagi mong balita. So kumbaga, responsibilidad mo yun, no, bilang hindi mo muna ni-research o verify kung tama ba yung impormasyon na iyong kinuha. So kaya kailangan maging maingat tayo para hindi tayo makapagpalaganap ng mga maling impormasyon at balita. Okay, so maging mapanuri at matalino sa iyong mga binabahagi. Hindi mo kailangang ipasang bawat chain email na natatanggap mo bilang bahagi ang bawat artikulong nabasa mo sa social media. Tumutok sa makabuluhang nilalaman at mga tunay na koneksyon sa halip na magbahagi para sa kapakanan ng pagbabahagi. Minsan at madalas napakaraming mga chain email na nagdadala ng virus kapag kinlik mo, hindi ba? O kaya naman nagiging sanhi siya para makuha yung mga mahalagang impormasyon natin na hindi dapat makuha ng maraming tao. So mag-iingat tayo sa mga pagbabahagi natin, lalo na yung mga sinishare natin ng mga link na baka hindi maganda ang dulot sa ating kapwa o maging sa iyo. Bilang 6, tumugon agad, magpakita ng kagandahang loob sa iyong mga kaibigan, pamilya at katrabaho sa pamamagitan ng pagtugon sa isang napapanahong paraan. Ang pag-iwas sa isang mensahe ay maaaring humantong ng stress para sa isang taong naghihintay ng tugon. So ito ay lalo na kung importante, no, yung mensahe na ipinadala sa inyo. So kahit alam natin na hindi naman siya pinagbabawal at hindi rin naman may iwasan na magdala ng cellphone sa loob ng klase, pero dapat maging responsable tayo sa paggamit nito, hindi ba? Hindi dapat ito gamitin sa oras ng klase, lalo na kung walang pahintulot ng guro, o kaya naman kung halimbawa pinadala ng guro para sa gagamitin sa klase para maging interaktibo yung kanyang klase, wala itong problema. So pwedeng silipin saglit kung may importanteng mensahe, pero wag naman yung parang napakalakas pa ng ringtone mo, no, or message tone mo at na bubulabog ang buong klase. Para sa inyong pangkatang gawain, magsagawa ng role-playing na kung saan ipinapakita natin yung netiquette sa kapwa mag-aaral. Okay, narito yung inyong mga gagawin para sa unang pangkat hanggang sa ika-4 na pangkat. Maaari rin kayo magsagawa ng poster making na may kinalaman sa class netiquette. So, gumawa ng malikhaing poster para sa loob ng inyong silid-aralan na nagpapakita at nagsasaad ng mga larawan at mga salita kung paano sundin at gawin ang netiquette. So, narito ang inyong, ito yung paraan kung paano kayo mamarkahan sa inyong paggawa ng poster. Para sa ating ikalawang araw, ito na yung araw kung saan ating tatalakayin ang paggamit ng web browser at search engine.
Ang web browser, na kilala rin bilang internet browser o simpleng browser, ay isang software application na nagbibigay daan sa mga tao na ma-access ang World Wide Web. Isa itong one-click na window sa kabuuan ng kaalaman ng tao. Maaari mong hanapin ang sagot sa anumang tanong na maaring mayroon ka. Gamit ang isang web browser, maaari kang mag-browse ng anumang website at madaling mag-navigate sa iba pang mga site. Narito yung ilang halimbawa nating larawan ng isang web browser. So, narito na yung mga web browser. Ito yung mga kalimitang web browser na popular at ating ginagamit sa pang-araw-araw. So, sa kasalukuyan, ito ang pinakasikat na web browser. Ang kasikatan ng Chrome or Google Chrome ay maaring bahagyang maipaliwanag sa pamamagitan ng mabilis nitong pag-browse at madaling pagsasama sa iyong personal na Google account na ginagawa itong pinakamaginhawang browser para sa mas maraming tao. So kapag may Google account ka, napakarami mo nang pwedeng gawin. Meron ka na ditong email, meron ka ng drive na pwede mong paglagyan ng mga files mo, doon mo isi-save online para hindi na masyadong hindi na to masyadong umaksaya ng iyong space sa iyong desktop or laptop. Napakarami, alam niyo na kung ano yung mga kaakibat ng mga application kapag tayo ay may Google account. So, yan, talagang ginagawa niyang pinakamaginhawa, no? Yung pinakamadaling paraan to para makakonect. Pwede na tayong mag-Google Meet, mag-email, napakaraming pwedeng gawin. Pwedeng mag-edit online. Meron na doong Google Sheet, Google Docs, Google Slides. So, napakaraming pwedeng gawin sa web browser na ito. Ang Safari ay ang default na web browser para sa lahat ng Apple device, mga Mac, iPad at iPhone. Bagamat karamihan sa mga tao ay walang mga Mac computer, marami ang may mga iPhone at iPad. Sa katunayan, ang Safari ay ang pinakasikat na mobile web browser sa US. Ang Microsoft Edge naman ay ang bagong mukha ng Internet Explorer. Diba sabi ko sa inyo kanina, nung panahon ko uso ang Internet Explorer, kaso nawala siya, nadaig siya ni Google Chrome, pero nagmuli siyang nagbabalik at ang pangalan niya ngayon ay Microsoft Edge. Ang web browser na ito ay may pamantayan sa anumang device gamit ang Windows operating system ng Microsoft. So, parang unti-unti na rin yung hinahabol, no? Yung mga apps na pwedeng gawin katulad sa Google, dito sa Microsoft Edge meron na rin siyang Microsoft Teams na pwedeng gamitin na parang Google Meet. So halos parehas lang din sila. Naging isa sa pinakasikat na web browser application sa US. Isa itong pinakamaagang matagumpay na commercial na web browser. Okay. Ang Opera ay bumuo ng isang matatag na base ng gumagamit sa mga nakaraang taon. Ito ay dahil sa mga natatanging tampok na inaalok ng browser, tulad ng isang built-in na proxy at ad blocker. So, narito ang mga bahagi ng web browser. Una, title bar. Ito ay makikita sa pinakatuktok ng iyong browser. Ang layunin ng title bar ay ipakita ang pamagat ng web page na kasalukuyan mong tinitingnan. Address bar, ito ay makikita sa ilalim ng title bar. Layunin nito na ipakita ang buong URL o address ng website. Diyan tayo nagtatype ng www. Kung ano yung nais mong puntahan na website. Toolbar icons, ito ay makikita sa ilalim ng title bar at layunin nito na ipakita ang buong URL o address ng website. Display window, ito ay ang nakabuang espasyo na nagpapakita ng resulta ng iyong pag-search. Scroll bar, ang mga scroll bar kadalasang matatagpuan sa kanan ng display window ay nagbibigay daan sa iyong mag-scroll so pataas or pababa para makita mo yung iba't ibang nilalaman ng web page na iyong tinitingnan. So para mas makita mo ang impormasyon na nasa ibaba o nasa itaas ng kasalukuyang nasa display window.
Ano naman ang isang search engine? Ang isang search engine ay isang pinagsama-samang hanay ng mga programa na naghahanap at nagpapakilala ng mga items sa isang database na tumutugma sa tinutukoy na pamantayan. Ang mga search engine ay ginagamit upang ma-access ang impormasyon sa World Wide Web. So, paano naman gumagana ang mga search engine? Ang Google ang pinakakaraniwang ginagamit na search engine sa internet. Ang paghahanap sa Google ay nagaganap sa sumusunod na 3 yugto. So may paraan at may proseso. Una ay crawling. Ang isang search engine ay patuloy na naghahanap ng mga bago at na-update na pahina upang idagdag sa listahan ng mga kilalang pahina nito. Ito ay tumutukoy bilang pagtuklas ng URL. Kapag natuklasan ng isang pahina o page, susuriin ng crawler ang nilalaman nito. Gumagamit ng search engine ng algorithm upang piliin kung aling mga pahina ang i-crawl at kung gaano kadalas. Indexing, pagkatapos ma-crawl ang isang page, pinoproseso, sinusuri at natatag ang textual na content ng mga attribute at metadata na tumutulong sa search engine na maunawaan kung tungkol saan ang content. Pangatlo, searching and ranking. Kapag nagpasok ang isang user ng isang query, hinahanap ng search engine ang index para sa mga tumutugmang pahina at ibinabalik ang mga resulta na lumilitaw na pinakanaugnay sa pahina ang mga resulta ng search engine. So, kapag nag-search tayo sa Google, hindi ba? In a matter of how many seconds lang lumalabas na lahat. At ito yung searching and ranking, dito natin nakikita yung mga posibleng may kaugnayan doon sa hinahanap natin. Ayan. So, minsan keyword lang ang ilalagay natin and then ibibigay niya yung mga posibleng mga paksa na may kinalaman sa ating hinahanap na impormasyon. So, pagsasagawa ng mga epektibong paghahanap gamit ang search engine. So, mag-navigate sa isang search engine sa iyong web browser, mag-type ng isa o higit pang mga keyword at pagkatapos ay pindutin ang enter sa iyong keyboard. So, pinahintulutan rin na magsagawa ng paghahanap sa web ng direkta mula sa address bar. Mag-type at pindutin ang enter sa iyong keyboard. Ang isang web browser ay parang isang espesyal na window na nagbibigay daan sa iyong tumingin sa iba't ibang lugar sa internet. So, ito yung maaring gawin sa yung computer. So, pwede mo itong gawin. Firefox pala yung kanina, yung hindi natin nabanggit na browser. Okay, so, Firefox pala po yon. So, yung may fox tapos na fox na green tapos may color blue. Okay. So, ito yung mga gawain na maaari mong gawin kung kayo ay may internet sa klase or sa inyong bahay at itry ang gawain ito. Para sa ika-4 na araw, tayo ay mag-usap na may kinalaman naman sa email. Pag-usapan. Okay, so ating pag-usapan ng email. Ang email o electronic mail ay ang pagpapalitan ng mga mensaheng nakaimbak sa computer mula sa isang user patungo sa isa o higit pang mga tatanggap sa pamamagitan ng internet. Ang email interface. Sa paggawa ng isang email na mensahe, maaari mong isipin ang taong pinadalhan mo nito at kung ano ang iyong sasabihin. Gayunpaman, ang isang epektibong email ay may mas maraming elemento kaysa ilang mga ito. I-double check ang mga bahagi ito bago ipadala ang iyong susunod na email. Okay, so una, subject line, tungkol saan ba ang email na iyong ipapadala or ano ba yung pinakapaksa, ano ba yung tungkol saan ba yung nilalaman ng iyong email. So, pwede ka maglagay dyan ng isang magandang linya ng paksa na nagbo-board sa email at ginagawa itong sapat na mahalaga para mabuksan ng mambabasa. Okay, recipient, kung natatanggap mo ang mensahe, malamang na hindi lalabas dito ang iyong email address. Sa halip,
maaari kang makakita ng mga salitang tulad ng to me. Ang mga tatanggap ng mensahe ay maaari ding magsama ng mga email address sa mga seksyong ito. CC or carbon copy, mga taong tumatanggap ng email para sa kanilang sariling impormasyon or magkaroon sila ng sariling kopya. Ngunit hindi inaasahang tutugon. Kumbaga, meron lang silang kopya ng pinadala mong email. Kapag pinindot mong reply all, matatanggap ng lahat ng address na ito ang iyong tugon. Okay, BCC, ito yung blind carbon copy, mga taong nakatatanggap ng email ngunit hindi nakalista bilang mga tatanggap. Ginagamit ng mga nagpadala ang seksyong BCC kung ayaw nilang malaman ng mga tatanggap kung sino pa ang nakatanggap ng email. Hindi sila nakakatanggap ng reply all na mga tugon. Sunod ay salutation. Pagkatapos ng linya ng paksa, ang iyong email na pagbati o pagbati ay ang susunod na bahagi na makikita ng tatanggap. Dapat itong tumugma sa tono na sinusubukan mong itakda sa natitirang bahagi ng iyong email. Email body, ito na yung naglalaman ng iyong mensahe, no? Ito na yung dito mo na nilalagay yung kumbaga parang body of the letter. Nandito na nakalagay yung lahat ng nais mong sabihin sa iyong email na ipapadala. Closing, ito naman yung ginagamit upang magparamdam ng magalang na pagtatapos ng liham. So, para rin itong bahagi ng liham na yung bating pangwakas natin. So, pero mas formal, kasamang formal na pagsasara ng taos-puso at salamat. Signature, ito maaring mag-sign off ang mga friendly letter gamit ang pangalan na nagpadala, ngunit maraming email account na sa negosyo ang may mga seksyon ng lagda na kinabibilangan ng posisyon na nagpadala, kumpanya at maging logo ng kumpanya. So parang ito naman ay yung sa ating business letter. Attachment, ito naman yung email na maaring may kasamang attachment na file, pictures, pwedeng audio, pwedeng video. So, iba pang mga uri ng file na kalakip ng iyong email na ipapadala. Okay, so narito yung pinakabuod ng bahagi ng isang email. So, pagbubuo at pagtanggap ng email. So, paano ba tayo gumagawa at nagsusulat at nakakatanggap ng email? So, pwede kang magsimulat ng email sa isang tao gamit ang compose icon. Okay, so ng workspace, one boxer na mag-email icon sa kanang ibaba. Yan, attaching files. Okay, sending email. Ang email ay isang mahusay na paraan ng pakikipag-ugnayan sa mga kaibigan at pamilya sa isang pindutan, kahit saang dako man ng mundo ang iyong kinaroroonan. Okay, so narito yung sumusunod na hakbang kung paano magpadala ng email gamit ang isang Gmail account. Gayunpaman, maraming email account o application ang sumusunod sa katulad na proseso para sa paggawa at pagpapadala ng bagong mensahe. So, narito yung sumusunod na tagubilin. Mag-login sa iyong Gmail account para ikaw ay makapunta sa dashboard at pindutin yung mail account. So, madalas naman, kapag nakapag-login ka na sa Gmail account mo, kapag open ka ng browser, makikita mo naman yung Gmail sa tabi halos ng iyong larawan. Pipindutin mo yung Gmail at makikita mo na kagad doon yung compose. So, pwede mo nang simulan yung paggawa mo ng isang email. So, narito yung iba pang mga hakbang na pwede mong gawin. So, depende kung sino-sino ba yung nais mong padalhan. Kung sa CC ba o sa BCC. Okay. Ito yung ilan pang mga mahalagang hakbang. Okay. So, yan. Kapag natapos mo na at na-complete po na yung body field ng iyong email at naglagay ka na ng attachment. So, yung attachment pwedeng meron, pwedeng wala. Depende yon sa ano ba yung iyong intensyon ng pagpapadala ng email. So, pwede mo nang isend or i-click yung button na send sa ibaba ng window ng email. At ang email na iyong pinadala ay may imbak na ngayon sa folder ng sent mail sa iyong Gmail dashboard. So, narito yung ilang mga pagsasanay na pwede mong gawin.
So, malapit na tayong magwakas sa ating aralin na ito. So, magbigay ka ng 3 bagay na iyong natutuhan, 2 bagay na nagustuhan mo at 1 bagay na nais mo pang malaman. Parang 3, 2, 1 exit card natin ito. Okay, so Gen Alpha. Sagutin ng mga tanong bilang kinatawan ng Gen Alpha generation. Sa paanong paraan mo maipapakita ang tamang paggamit ng teknolohiya? Ano-ano ang kahalagahan ng netiquette sa iyo bilang isang mag-aaral? Ano ang mga bagay na dapat laging isa-isip at isa-puso tuwing gagamit ng kahit anong uri ng teknolohiya? At para sa iyong pangwakas na pagsusulit, sagutan ang 15 tanong na ito at tingnan kung tama ba ang iyong kasagutan pagkatapos ng pagsusulit. Tingnan nga natin kung wasto ba at nakailang tamang sagot ka ba, no, sa ating maikling pagsusulit. So, maaari mong tingnan, i-double check, tama ba yung sagot mo? O baka may nalito ka sa ilang mga bilang. So, pwede mo nang tingnan at itama ang iyong mga sagot. At dito na nagwawakas ang ating unang aralin para sa unang linggo ng EPP ICT. Nawa ay may natutunan kayo sa ating aralin para sa linggong ito at huwag niyo kalimutang mag-subscribe kay Teacher Aiza. Maraming salamat at nawa ay magkita-kita tayo ulit sa susunod na linggo. Paalam!